Magandang umaga sa inyong lahat. Isa na namang araw at isa na namang episode ng ating Medicalidad podcast. Ako si Verin Sabato at kasama ko na naman sina Angel Aguinaldo, Lara Carman, Miggy Garland at Sam Mendoza. Ngayong araw, tatalakayin ulit natin ang epekto ng social media sa impormasyong pangkalusugan at kung paano natin masosolusyonan ito dahil napakadami talaga ngayong mga misleading information dyan sa mga social media platforms. Kayo ba, dumadaan ba sa mga feed nyo yung mga ganyang content? Oo naman, syempre. Di lang ako, pati nanay ko madalas nakakita ng mga ganyan, tapos isasend niya sa akin. Baka daw mas tumalino pag ininom ko, o di ba? Pero sa totoo lang, di ba't minsan may hirap din namang malaman kung ano ba talagang totoo at hindi? Lalo na pagdating sa mga commercial ng mga supplements at pills. Tama ka dyan. Kaya importante ang pagkakaroon ng mga patakaran at pagsubaybay sa mga ganitong klase ng mga kinalaman. Kung hindi, baka magdulot pa yun ng hindi magandang epekto sa kalusugan ng mga tao. Oo nga, at hindi lang yun ang kailangang tutukan. Dapat din nating bigyan ng importansya ang pagtuturo ng kritikal na pag-iisip, pati na rin ng e-health at media literacy. Tama, tama. Sa panahon ngayon, critical ang kasanayang ito upang hindi tayo madaling maloko ng mga maling impormasyon na nakikita natin sa social media. Sang-ayon din ako sa mga sinabi nyo. Pero hindi ba't kailangan din nating tignan ang aspeto ng edad sa usapin ng kalusugan at impormasyon? Kasi sabi nga nila, hindi sapat ang pagtuturo ng health literacy sa mga paaralan kung ang mga mas matatanda ang pangunahing pinagkukuhanan ng maling impormasyon online. Oo nga, tama ka dyan. Kaya't marahil ay kailangan nating maghanap ng ibang paraan, tulad ng mga public health campaigns na nakatuon sa pangkalahatang publiko o sa mga mas matatandang tao. Pero ngayon na nasa digital age na tayo, ano kaya yung mga task or mga gampanin ng mga traditional na paraan ng pagpapahayag or pag-share ng information tulad ng mga posters, mga flyers at brochures? May silbi pa ba yon sa pagpapalaganap ng mahalagang impormasyon sa kalusugan? Para sa akin, dahil nga nasa digital age na tayo ngayon, kung saan ang pagkalat ng impormasyon ay napakabilis, ang paggamit ng posters, flyers at brochures sa pagpapahayag ng mahalagang impormasyon tungkol sa kalusugan ay maaaring hindi na maging epektibo sa pagpapaabot ng impormasyon sa karamihan ng tao. Tama ka, Vin. Napansin ko nga na parang ang mga pangunahing pinagkukuhanan na ng impormasyon ng mga tao ngayon ay social media. Oo nga, parang halos karamihan sa bahay namin, lahat ng balita nakukuha na sa cellphone. Pero ano kaya yung pwedeng gawin ng DOH tungkol dito? Well, syempre, kailangan mag-adjust ng DOH sa mga pagbabagong dala ng digitalization. Pero hindi na bago sa DOH ang paglilipat sa social media sapagkat nakagawa na sila ng mga account at page, ngunit ginagamit lamang nila ito para sa mga announcement o mga balita. Gayunpaman, mahalaga na ipalalim pa nila ang mga post at na ginagawa upang mapaniguraduhan na may kaalaman ang masa. Gusto ko lang idagdag na ang pakikipagtulungan ng DOH sa mga tagapamahala ng social media sa bansa ay nagpapakita ng isang magandang paraan upang matiyak na ang impormasyon na pangkalusugan ay hindi lamang na-access, ngunit naiintindihan din ng lahat. Nangailangan ito ng paggawa ng content na umiiwas sa mga komplikadong medical na terminolohiya at gumamit na lamang ng mga simpleng wika na ginagawang mas madali para sa mga pangkalahatang publiko na maunawaan ang mahalagang konsepto ng kalusugan. Agree ako sa mga sinabi nyo. Naisip ko lang din na sa kabila ng paggamit ng mga salitang maintindihan ng publiko, makakatulong din kaya yung paggamit ng visual aids? Kasi kahit ako, masasabi ko na mas naiengganyo ako na basahin at intindihin yung isang post kung maganda yung representasyon nito. Hindi lang sila para sa pagpapaganda. Mahalaga ang visual aids para sa pagpapadali ng pag-unawa. Halimbawa, maaaring gumamit ang DOH ng mga infographics na naglalarawan ng mga komplikadong konsepto sa kalusugan o mga animated na video na nagpapaliwanag ng mga salitang medikal. Ang mga visual aids na ito ay parang mga liwanag na nagbibigay direksyon sa pag-uunawa ng mga impormasyong pangkalusugan. Totoo yan, V. Ngayon, pag-usapan naman natin ang issue na laganap ngayon sa pag-usbong ng digitalization, ang pagkalat ng maling impormasyon.
hindi maiiwasang sabihin ng karamihan ng tao ngayon ay naaapektuhan sila ng misinformation. Parang isang virus na kumakalat ng walang tigil na nagdadala ng maling paniniwala sa mga nakakita nito. Ako aminado naman ako na naapektuhan na rin ako ng misinformation. Kayo ba? Oo, Sam, ako rin ay naapektuhan na ng misinformation. Isang beses nga, nasa social media lang ako at may nakita akong post tungkol sa isang produkto na may nakalistang mga health benefits at may kita daw ito pagkatapos lang ng isang linggo na pag-inom ng produktong ito. So dahil dito napa-order ako ng product. Pero pagkatapos naman ng isang linggo ay wala naman akong nakitang or napansin na pagbabago sa kalusugan ko. Para sa akin, parang nagsayang lang ako ng pera kasi nadala ako sa mga sinabi nilang epekto ng produktong iyon sa kalusugan. Swerte na lang ako at wala itong naging masamang epekto sa kalusugan ko. Totoong delikado ang misinformation, lalo na kung ito ay impormasyon tungkol sa kalusugan. Kung kaya't mahalaga na makipagtulungan ang mga ahensyang pampamahalaan tulad ng FDA sa mga social media platform upang matigil ito dahil sa social media na madalas kumalat ang misinformation. Tama, pero paano kaya may iwasan ng mga post na naglalaman ng maling impormasyon? Para malabanan natin yung malawakang pagkalat ng walang impormasyon, isang proaktibong pamamaraan ang nararapat na gawin ng FDA habang nakikipagtulungan sila sa mga social media platforms. Ang pagpapatupad ng mga fast-track reporting systems ay nagbibigay ng kakayahan sa mga manggagamit ng social media na makapag-report ng mga questionable content ukol sa kalusugan. Sa gayon, maaari ang FDA na magtakda ng mga tauhan upang suriin o i-fact-check ang mga na-report na mga post. Maaari din nilang bigyan ng agarang feedback ang mga manggagamit na nag-report. Sa ganitong paraan, maaaring epektibong mapigilan ang pagkalat ng maling impormasyon. Gusto ko lang din idagdag na ang ugnayan na ito sa pagitan ng mga social media platforms at mga ahensya ng regulasyon tulad ng FDA ay hindi lamang nag-aalaga sa kalusugan ng publiko, kundi nagbibigay din ng mahalagang datos tungkol sa paglaganap ng mga maling impormasyon. Bukod sa FDA, maaari din makipag-ugnayan ang mga social media platforms sa mga health professionals. Sa pamamagitan ng pagsulong ng kooperasyon sa mga health professional, ang mga social media platform ay maaari pang palakasin ang kanilang kredibilidad bilang isang pangunahing pinagkukunan ng impormasyon tungkol sa kalusugan. Makakapagbigay ito ng kakayahan sa mga eksperto na direktang makikipag-ugnayan sa online na komunidad at makapagbigay ng sapat na gabay sa mga tao. Tama ang inyong mga sinabi. Ngayon, at papatapos ng episode na ito, meron ba sa inyong nais magbigay ng maikling buod lang tungkol sa mga napag-usapan natin ngayon? Ako na lang, Miggy. Sa pangkalahatan, ang pagsulong ng mga panibagong paraan ng komunikasyon sa kalusugan at mga inobatibong estratehiya sa social media, nagdudulot ito ng malaking potensyal sa pagpapatupad ng tama at saka mas accessible na information sa kalusugan at sa iba't iba pang sulok ng lipunan. Kung ito ay magagamit ng tama, makakabuo naman tayo ng isang mas malusog at mas maalam na sambayanan. Maraming salamat, Sam. At dito na nagtatapos ang ating episode para sa araw na ito. Salamat sa pakikinig sa Medicalidad Podcast. Tandaan, manatiling may alam, manatiling malusog, at patuloy na magbahagi ng mabuting impormasyon. Paalam! Paalam! Paalam!